Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 16, day 5, Friday. Amen. So, ito na. So, magbabasa na ako. Meron tayo ritong ilang mga bersikulo. So, yung unang bersikulo natin ay 1 Corinthians 11:25. Similarly, also the cup after they had dined, saying, "This cup is the new covenant established in my blood. This do, as often as you drink it, unto the remembrance of me." So, nandito yung word na, this do. Gawin nyo ito. Amen. Ngayon dito, binigyan tayo ng isang mahalagang definition nung saro. Sabi niya, this cup, okay, this cup is the new covenant established in my blood. Ibig sabihin, ginamit ng Panginoon yung kanyang dugo upang ibunga itong bagong kobenanteng ito. Madalas sinasabi natin bagong tipan. So yung buong bagong tipan, naging isang bagong kobenante sa atin. No, siguro dati ano lang to, isang aklat lang sa atin. Pero yan ay napagtibay ng dugo ng Panginoon. Na siyang naidaloy niya, dinaloy niya sa kanyang kamatayan. At ang pagdaloy ng dugo niya, nagbunga ng isang kobenante. Ang kobenante kasi parang ano yan eh. Yan ay parang kasulatan ng mana. No, una kasulatan, pero nung namatay na yung gumawa, ano na siya, napagtibay na siya. Matibay ito. So, pag umiinom ka ng saro, sa saro, no, umiinom ka ng isang bagong tipan. No, isang mana, isang bahagi na ating iniinom na ibinunga ng pagdaloy ng dugo ng Panginoon. Amen. Matthew 26:27-28, he took a cup and gave thanks, and he gave it to them, saying, "Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is being poured out for many for forgiveness of sins." O dito naman, sabi niya yung cup na yan, okay, ay tinawag niyang my blood of the covenant, ang dugo ng aking covenant. So dito ang binigyan ng pansin yung dugo, no, na nakapaloob doon sa covenant. At ito ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Amen. Kaya dito sa isang item na nandito sa covenant na ito ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Wow! Ang kasalanan natin pinatawad ng Panginoon. Ibig sabihin, tapos na ang problema ng kasalanan. Yung problema mo pa ba yan? Hindi na. Tapos na yan eh. Yan ay pinatawad na ng Panginoon. At patuloy niyang pinapatawad ang ating mga kasalanan. No, yan ay dahil sa dugo. No? Kasi yung dugo na naidaloy ng Panginoon, no, isang covenant siya na kailangan isagawa siya at may bisa siya. Hindi pwede sabihin ng Diyos, "Oh, dami mong kasalanan." Hindi niya pwedeng gawin yan. Yung dugo, yan ang isang katibayan, pagpapatibay na nalutas na ang problema ng kasalanan. Napatawad na. Amen. Amen. So magbabasa na ako. The cup is the new covenant, comprising all the richest blessings of the New Testament, including God Himself. The new covenant, a covenant of full blessing, was established by the Lord's blood, which He had shed on the cross for our redemption. Amen. So yung dugo niya, dinaloy niya nung siya ay inihain sa krus. At yan ay para sa katubusan. No? At sa pamamagitan ng dugong ito, nagkaroon ng isang bagong kobenante. Diba? At itong bagong kobenanteng ito, na sinasagisag ng saro na, yung saro na naging isang kobenante na siya. Naging isang
saro na siya ng pagpapala na kinapapalooban ng lahat ng kayamanan ng pagpapala sa loob ng bagong tipan. So lahat yung ano kasi yung kapag tinignan mo yung letra kasi ng nakasulat diyan, ang dami, ang kapal na libro, nakapaloob doon lahat ng mga gusto niya at mga binigay niya, ng mga blessing niya, nakalagay lahat doon. Diba? So yun yung Biblia na tinatawag nating New Testament. Pero lahat yan, okay, ay naisakatawan sa isang portion. Yun yung cup. Yung, lahat yung nakasulat doon sa covenant, nakapaloob doon sa cup na ating iniinom. Pag ininom mo, ibig sabihin, sa'yo na yun. Sa'yo na yun. Kaya tuwing iniinom natin yan, every Lord's Day, no, tinatamasa natin lahat ng meron, no, sa bagong covenant. Pag hindi ka pumunta, wala kang ininom. Diba? So yun. Ibig sabihin, dapat may damdamin tayo. Panginoon, andito lahat yung yung buong kayamanan na mga itinalaga mo, inihanda mo, ibinigay mo, no, sa iyong bagong tipang ekonomiya. Ito na, iinumin ko na. Amen. Amen. So, ito yung full blessing. Amen. According to Luke 22:20, the cup is the new covenant or title deed which was enacted by the blood of Christ. So, ito yung sabi ng Luke. Sabi sa Luke, ito ay saro ng bagong tipan. Isang titulo. No, isang titulo siya. Okay. At ito ay pinagtibay ng dugo ni Kristo. And testify of the portion we receive from God. Amen. Bahagi na tinanggap natin sa Diyos at ang pinakamatinding bahagi dito sa portion na ito ay ang Diyos mismo. Ang Diyos na naging bahagi na natin. Amen. Amen. So the blood of Christ, amen, instituted a covenant, a better covenant, which became the New Testament after His resurrection. Kaya ngayon sinatawag natin yung Biblia natin, New Testament siya. Sapagkat ito ay naisulat o naibigay, napagtibay, pagkatapos siya ay nabuhay na muli. Kaya New Testament na siya. At isa siyang mas mainam na testamento. Kasi may dalawang testamento, yung lumang testamento, yan yung Old Testament. At yung bagong testament, yan yung New Testament. At sabi niya, ito ay better covenant, mas mainam. Alam niyo kasi, dito sa New Testament, dumating na si Kristo at tinupad niya na lahat yan. At siya ay naiahin na bilang katuparan ng lahat ng mga ahid. Kaya malayo ang comparison. Nandito na tayo sa bagong tipan na mas mainam na covenant. Amen. The blood of Christ shed on the cross has become a covenant, and this covenant has become a cup, a portion which God Himself as the blessing for our enjoyment. In this covenant, God gives us forgiveness of sin, life, salvation, all spiritual heavenly and divine blessings. Andiyan lahat. Ang Diyos, ang buhay. Okay? Ang kaligtasan, ang mga spiritual at mga makalangit at dibinong pagpapala. Andiyan lahat. Kompleto yan. Walang kulang. At isa sa pinakamatinding nilagay dyan, yung forgiveness of sins na kailangan natin lahat. Hindi pwede mawala yun. Mapapahamak tayo pag wala yun. Maski na marami kang blessing, kung di naman napatawad yung mga kasalanan mo, ano mo yung mga blessing na yan? Mapapahamak ka. Amen. Today's reading, Christ's blood has done many wonderful things for us. The precious blood of Christ has redeemed us. Redeem us. So yung pinakamadalas na gamitin natin, redeeming blood.
ang dugo na nagtubos sa atin. Bakit ginagamit yung redeeming? Kasi yung redeeming ay isang klaseng pag-ahon, inahon ka mula sa kinasadlakan nating dusa. Inahon ka, dinala ka sa pagpapala. At siyempre, ang buong pagpapala ay si Kristo mismo. At sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nadala sa lahat ng mga isinagawa niya. Sinagawa niya. Lahat ito naging mga pagpapala sa atin ngayon. Hindi natin kayang bilangin. Hindi natin kayang arukin ang tindi at yaman ng pagpapala. Di ba? Kaya may kantang, oh, the riches. Oh, the riches. Riches. Meron naman isang kanta, count all your blessing. Material yun. Ayaw na natin kantahin yun. Sapagkat sa spiritual na pagpapala, nalulunod na tayo. Amen. After man fell, the way to the tree of life was closed. Genesis 3:24 says that at the east of the Garden of Eden, he placed a cherubim and a flaming sword which turned in every direction to guard the way to the tree of life. Ito yung masaklap dito. Alam niyo ba yung istorya sa Genesis? Pagkatapos na matisod ang tao. Okay, nung una muna, nung nilikha niya yung tao, mabuti siya. Nilagay niya sa punong kahoy ng buhay. Yun ang pinakamatinding blessing na meron ng tao pagkatapos siyang malikha. Tree of life. Na sumasagisag sa Diyos bilang supply ng tao. At upang makain niya ang buhay. Na tinalaga ng Diyos para dali niya tungo sa loob ng tao. Kainin niya ito. Pero masaklap, natisod siya. Mali yung kinain niya. Natisod siya. At dahil dyan, tinaboy siya palayo sa puno ng buhay. Napakasaklap. Diba? Nawala ang kanyang bahagi. Hindi lang siya tinaboy. Pinabantayan pa. Yung pabalik na, hindi na siya pwedeng bumalik. May anghel, may apoy ng na tabak o espada na nakabantay dyan. Wala na. Tapos ang tao. Pero ito, okay, babasahin ko sa inyo. Amen. Revelation 22:14 says, blessed are those who wash their robes, that they may have right to the tree of life, and may enter into the gates into the city. This refers to the enjoyment of Christ in eternity. But we can share this enjoyment even today through the blood of Christ. We may enjoy the tree of life, which is God Himself. Nawala. Pero dahil sa dugo na dinaloy ng Panginoon, yung nawala, naibalik. Amen. Kaya hindi mo ba sasambahin ng Diyos sa kanyang dakilang katubusan na isinagawa niya. Kanina sinabi ko yung katubusan, iniahon ka. Saan ka iniahon? Doon sa isang sitwasyon na nawala ka na sa tree of life. Yun ang ating malungkot na sitwasyon. Inahon ka niya at binalik pabalik doon sa tree of life. At tayo ay naging kwalipikado sapagkat merong dugo na naghugas sa ating balabal. Ang ibig sabihin ng balabal, yung pagkatao, yung kung anong tingin sa iyo ng Diyos, yun ang balabal mo. Nakita niya, puti, ang linis. At yan ay ang effect, bisa ng dugo ng Panginoon. Kaya niya linisin lahat ng dumi at gawin siyang maputi. At katanggap-tanggap sa Diyos. Pasok ka sa tree of life. Balik ka sa banal na lungsod. At yung binabanggit dito, eternity na to Eternity. Sabagat sa New Jerusalem, nandun pa rin yung pagtatamasa sa puno ng buhay. At tayo nakapasok sa gate ng banal na lungsod na siya nating hantungan hanggang sa
kawalang hanggan. So ito ay isang dakilang pagsasagawa ng Panginoon. At yan ay pinakikita doon sa Lord's table. Hindi mo kasi nakikita eh. Kaya nga mini-message natin para makita mo pagbalik mo. Sa Lord's Day, pagbalik mo, makita mo to. Amen. So the blood of Christ also leads the believers to the waters of life. May tree of life, may water of life. May kompleto. In John 7:37, the Lord Jesus said that all those who thirst may come to Him and drink. Eventually, out of our innermost being will flow rivers of living water. Diba? Umiinom, sabi ng Panginoon doon sa John 7, ang mga nauuhaw, lumapit kayo at uminom kayo, hindi na kayo mauuhaw. Ibibigay ko ang tubig ng buhay, yan ang Espiritu. Diba? Araw-araw tayo umiinom ng Espiritu. Portion natin yan eh. Yan ay pagpapala na inihanda ng Diyos sa loob ng bagong tipan. Ang uminom ng tubig ng buhay. Mawala ang kauhawan. Kauhawan sa mga bagay ng mundo. Bakit ka uhaw? Bakit ka bumabalik sa mga makamundong bagay? Kasi uhaw ka. Kasi hindi ka umiinom. Konti lang iniinom mo. Kulang. Kailangan full to the brim. Oh, Panginoong Jesus, busugin mo ko. Tighawin mo, alisin mo itong mga kauhawan na ito. No, iba sa inyo. Nasa internet pa din araw-araw. Hindi mo masama yan. Pero kung yan ay iyong nagiging pagtatamasa, nagiging tubig mo yan, uhaw ka, ibig sabihin. Bumaling ka sa Espiritu. Tumawag ka, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus. Uminom tayo. Sapagat ito ay ating karapatan at pribilehyo. Amen. Day by day, because of His blood, we may eat of the tree of life and drink of the water of life. According to Revelation 7:14, those who have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb will be guided by the Lamb to springs of waters of life. This indicates that for eternity, we shall enjoy the living water through the blood of Christ. So ngayong panahon na to, meron tayong pagtatamasa sa tubig ng buhay. Pero huwag niyong isipin na ngayon lang to. Ito ay magdadala sa atin hanggang sa kawalang hanggan. Wala nang kasalanan, meron pa rin pag-i-enjoy at matindi ang pag-i-enjoy. Yun ang magiging destinasyon ng buhay natin sa kawalang hanggan. Kumain sa puno ng buhay, uminom ng tubig ng buhay hanggang sa kawalang hanggan. At yan ay resulta pa rin ng katubusan na sinagawa ng Panginoon doon sa krus. At ang epekto niya ay magpasak walang hanggan, walang katapusan. Hindi matatapos magpakailanman. Amen. Amen. Okay, so ito. Hebrews 10:19 and 20 say, having therefore, brothers, boldness for entering into the Holy of Holies in the blood of Jesus, which entrance He initiated for us as a new and living way through the veil that is His flesh. The blood of Jesus opens the way for us to come into the Holy of Holies. Because of this, we may enjoy God in the Holy of Holies and daily be infused with Him. So ito yung life ng Christian sa ngayon. Yung Biblia na nag-invite sa'yo. Come boldly. Diba? Sabi niya, having therefore brothers boldness. Okay, binigyan na niya tayo ng kalakasan, katapangan for entering the Holy of Holies in the blood of Jesus. Ano ba yung Holy of Holies? Ang Holy of Holies ay ang lugar na kung saan matatagpuan mo ang Panginoon. Holy of Holies. Pwede natin sabihin,
Yung ikatlong langit, Holy of Holies, nandun ang Panginoon ngayon. Yung Espiritu natin, Holy of Holies, nandyan ang Panginoon ngayon. Yung meeting natin, sabi, pag nagmi-meeting, andyan siya sa atin, Holy of Holies. Pero ang pinaka-accessible, yung Espiritu. Pumapasok ka sa Holy of Holies sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kasi kuminsan may mga hadlang kasalanan. Nakakasala pa rin tayo ngayon. Subalit ang dugo ng Panginoon, nililinis niya tayo. At sa pamamagitan ng dugo, meron tayong lakas ng loob, pasukin yung Holy of Holies. At masumpungan ng Diyos, matanggap ang kanyang paglalalin tungo sa atin. At ito ang pagtatamasa natin ngayon. At araw-araw, pasok tayo sa Holy of Holies. Ito ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na naglilinis sa atin. Kung nagkasala ka, i-confess mo. Tanggapin mo ang paghuhugas ng kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Makapasok tayo, masumpungan natin ng Diyos, maging bahagi natin siya, makainom tayo, makakain tayo, matanggap natin ang kanyang paglalalin, sa English, infusion. At itong paglalalin ng Diyos ay ang ating blessing ngayon. Amen. Amen. Okay. The blood of the covenant is not mainly for forgiveness. It is primarily for God to be our portion. God has ordained and predestinated us to enjoy Him. This enjoyment has also been covenanted to us. What enacted in this covenant? It was enacted by the blood of Jesus Christ, the blood which brings us into all the divine blessings. Amen. So, ang dugo ng Panginoon ang nagpatibay, nagbigay ng bisa, upang ito ay maging sa atin na ngayon at maging bahagi natin. Yung dugo niya kasi ang pinaka-instrumento dito Yun ang binibigyan ng pansin. Kung wala ang dugo, wala. Mari may ganyang kasulatan pero walang bisa. Pero yung dugo, pinagtibay niya. So, alam ito ng mga legal aspect sa mundo. Di ba? Yung mayayaman, gumagawa sila ng mga will. Ginagawa ng mga lawyer. At sinasabi diyan, pag namatay na siya, ano mo na yan, mai-enacted na siya, mabibigyan na siya ng bisa, mapagtitibay na siya. Kung ano mga nakasulat diyan, ay mamanahin ng mga heir. So, ganun siya. Parang ganyan. Kasi yung mga bagay na spiritual, meron legal aspect yan At ang dugo ang naging katibayan ng pagpapatibay ng mga kasulatan. Sa atin na yan. Tamasahin mo. Mayaman ka na. Dati mga pangako lang yan, pero ang pangako diyan naging realidad na sa atin ngayon. Tanggapin mo siya, tamasahin mo siya, pumasok ka sa karanasan. Ang daming blessing. Amen. Amen. According to Matthew 26:28, the Lord Jesus took the cup and said, "This is my blood of the covenant, which is being poured out for many for forgiveness of sins." So, isa dyan sa pinaka-blessing ay ang forgiveness of sins. According to Luke 22:20, the Lord Jesus said, "This cup is the new covenant established in my blood." So, kanina yung covenant ay blood of the covenant. Binibigyan ng pansin ang bisa ng dugo ng Panginoon para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pero pagdating naman sa Luke, sinasabi niya na itong sarong ito ay ang bagong tipan na naitalaga sa pamamagitan ng kanyang dugo
na nagdadala ng lahat ng mga positibong pagpapala. Kaya yung dugo, hindi lang para sa forgiveness of sin, kundi upang dalhin sa atin ang Diyos bilang ating pagpapala. So yun yung pinakamas mahalaga makita natin. So balanse siya. Yung kasalanan na patawad, kasi problema yun eh. Kailangan mawala yun. Masolve yun. Na-solve, nawala. No, pero kung yun lang, basyo tayo. Pero yung dugo, dinala rin niya yung Diyos sa atin. No, wala na tayong kasalanan, napuspusan tayo, meron tayong positibong pagtatamasa at bahagi na walang iba kundi ang Diyos mismo. Amen. Amen. Okay, so sa 1 Corinthians 10:16, Paul refers to the cup as the cup of blessing. This cup of blessing is the covenant enacted by the blood. The blood of the new covenant is the blood which enacted the covenant of blessing. The covenant is the cup and also the blessing as our portion. This portion is God Himself for our enjoyment. So ang totality ng lahat ng mga pagpapala ay ang Diyos. Ang Diyos mismo. Ang pinaka-main blessing na natanggap natin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. So may Diyos ka, anong kulang mo? Wala. Dahil may Diyos tayo, kumpleto ang buhay natin. Salamat sa Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong dugo na dinaloy mo sa krus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa pamamagitan ng dugo mo Panginoon ay nabigyang tibay at bisa ang buong tipan na nagdala sa amin ng buong pagpapala ng bagong tipang ekonomiya mo. Lahat ng kailangan namin ay naririto ngayon. Naging isang pagtatamasa siya, naging isang saro siya na aming iniinom. Salamat Panginoon na itong sarong ito ay ginawa mong saro ng pagpapala. Amen.